kayo sa mga reactors dyan, guys? Naging masama ko ba ako kayo? Ano naging kasalanan ko sa inyo? Hi everyone, magandang shoutout. Once again, this is Teacher N. And welcome back to my YouTube channel. For today's video, gusto ko lang bigyan ng kasagutan ang katanungan ni Sis Yang na ano daw ba ang nagawa niya sa mga reactors. Bakit ganun na lang daw siya balahurain? Parang naguguluhan siya na bakit wala naman akong kasalanan sa inyo. Ganun na ba ang aking pagkakamali? Sobra na ba? Karumal-dumal na ba? Mortal sin na ba ang aking ginawa? Ba't ganun naman kayo? So, syempre, bilang isang reactor, at ini-address mo yan sa reactor, so, syempre, ako'y sasagot din sa katanungan mo na yan para maging malinaw din sa iyo, Sis Yang, at hindi ka nababahala, hindi nagkakaroon ng question dyan sa isip mo, di ba? Na bakit kaya ganun sila sa akin? Wala namang ginawang kasalanan. So, uulitin ko, Sis Yang, wala ka naman po talagang ginawang kasalanan, di ba? Ang ginawa mo po ay pagkakamali. Yun, may nagawa ka pong pagkakamali, kaya ka po nare-reactionan. Pero kung kasalanan, wala po. Napakalaki po ng kaibahan ng salitang kasalanan sa pagkakamali. Kasalanan sa Ingles ay sin at ang pagkakamali naman ay mistakes. So, kung may mga nagagawa tayong pagkakamali, pwede naman natin yung maitama, lalo na at hindi naman talaga natin intensyong gawin. So, paano natin ito gagawin ng tama? Siyempre, mag-a-ask tayo ng forgiveness. Mag-a-apologize tayo. Diba? Magsisay sorry tayo. Pero wala na tayong sasabihin pang iba maliban doon sa paghingi ng paumanhin kung meron tayong kung meron tayong nagawang pagkakamali. Kasi, 'di ba, palagi nating sinasabi, minsan talaga nagkakamali tayo at sabihin nga natin, tao lang nagkakamali, pero wag nating palagi ang gawing excuse yung salitang tao lang nagkakamali. Wag nating palaging gagamitin yung kasi masasanay tayo nagkakamali kasi palagi din nating sasabihin tao lang nagkakamali. Sana wag po tayong ganun. Sa mga dyan, address ko po to sa lahat, hindi lang ito kay Sis Yang, maging sa akin sarili din kasi syempre ako'y nagkakamali din. At ito ako'y nadidismaya lang, Sis Yang, kasi itong nangyayari sa Kalingap nang dahil diyan sa pagkakamali mo na yun, yung pag-announce mo na magtatayo ka ng landing pad mo doon sa Iloilo, yun inalmahan talaga yun ng mga ng mga reactors. Even me, nag-react din ako sa iyo and I have given you some advices, di ba, naalala mo. So, yun talaga kasi tayo ng mga reactors dyan, hanggat hindi pa tayo officially na ina-announce ni Kuya Val, wag muna tayong magbida-bida. Yung mauuna ba tayo na mag-a-announce kasi talagang aalmahan yan. Pero kung naririnig na yan ng mga kasama natin, ng mga kapwa natin reactors na officially na i-announce ni Kuya Val, wala nang aalma dyan. Kaso, nauna ka pang mag-announce kay Kuya Val at ini-address mo yun sa sarili mo, di ba sis, naalala mo na magtatayo ka ng landing pad sa Iloilo. Kumbaga parang paano si Kuya Val? Parang may itsapera ata si Kuya Val. Alam mo kasi sis, ang mga pagre-reaction, pagbibigay ng opinion, iba-iba kasi yan sis, hindi tayo pareha, no? Kung ang layunin mo ay napakaganda, iba kasi yung pagkakadinig ng iba, kaya kanun inalmahan, di ba? So kaya nga mas maganda kung may mga ganyan ka mga project proposal, gagawa ka ng project proposal, may form niyan. Tapos meron ka doon bakit ka gagawa nito, ano yung mga layunin, ano yung plataforma mo doon, bakit ka gagawa, sino-sino yung mga involved, mga ganun ba, para maging malinaw, tapos ipapasa mo yan kay Kuya Val. Dahil hindi si Kuya Val ang mismong may desisyon ng paggawa ng landing pad, ikaw. So, ikaw ang magsasabi kay Kuya Val, papaabot mo sa kanya para maging malinaw, tapos hihintayin mo si Kuya Val na i-announce. Huwag ka mag-una-una. Kaya nga 'di ba sabi nila, huwag pa bida-bida, 'di ba sis? Alam mo yung salitang 'yun, 'di ba? Ayaw natin ng pinangungunahan tayo, 'di ba? So, hintayin mo si Kuya Val, pero ang importante na ipaabot mo na sa kanya kung ano yung plano mo, kung ano yung project mo. Kung approve na ni Kuya Val at ito ay na-i-announce sa channel ni Kuya Val, then that is the time for you na i-announce na din sa channel mo. 'Di ba? So wala nang aalma dyan at narinig na ng mga reactors officially doon na i-announce ni Kuya Val sa channel niya. Advice ko lang sa iyo sis, if ever time will come na meron ka pang mga ganyang project, pag-isipang mabuti, gumawa ng project proposal, may maayos na
na ano ba, plataforma, objective, sasabihin para malinaw sa lahat at hindi magulo. 'Di ba? Maganda ng ganun, 'di ba sis Yang? Na meron tayong plano, tapos yung plano ay talagang organized ang paggawa, 'di ba? Ganun lang 'yon. At ito pa sis sa ito, meron din ako napansin sa iyo na sinabi mo na parang medyo nagkaroon ng katanungan sa aking isip. Ito sis Yang, panoorin natin at pakinggan natin na ito sinabi niya po. Panoorin natin. At ano ang masasabi po ninyo dito sa pagkakasabi niyang ito? Tapos Kalingap, parang wala ako nagawang tama sa Kalingap na parang parang akala ko kasi ang essence ng Kalingap is unity, pagtulong, paglingap sa tao mahirap, sa dito ko natanggap yung lahat pampalahura, yung pag-usig ng pagkatao ko, yung pagda-down lalo, di ba? Bakit po kayo ganyan, guys? Diba? Dapat, kung maliit na bagay na kaya naman pag-usapan ng ina-right words, gano'n. Huwag po mangmura, huwag po kayo mambalahura. Hindi naman tayo nagkita-kita pa, di ba, in person. Kung grabe kayong maghusga sa kapwa nyo, di ba? Kung kayo sa posisyon ko, syempre, ako natahimik na lang ako kasi even magsalita ako, hindi na yan papakinggan eh. Kasi yung utak kasi ng iba, sarado na eh. Tama ba? So, sana maintindihan nyo yun, guys. Hindi Oo nga naman, tama ka naman dyan talaga, sis, no, na sabi mo nga, parang wala ka nang nagawa sa Kalingap, marami ka namang nagawa, totoo naman, di ba? Marami ka naman talagang nagawa, nakikita naman yung pag-share mo, yung pagsuporta sa kina Kuya Val, pagsuporta sa sa love team, so nakikita naman talaga yung mga ginawa mo, and wala namang nagsabi sa mga reactors na wala kang ginawa. Di ba sis? No, walang ganon. Ngayon, bakit tayo nakatuon sa iisang pagkakamali mo kaysa doon sa marami mong ginawa sis? Kasi sayang naman yung marami mong ginawa kung mababahira ng isang pagkakamali. Kaya yung pagkakamali mo yun na yun, iko-correct ng mga reactors. Iko-correct natin. Para yung mga nagawa mo magaganda dito sa Kalingap ay hindi masayang. Kasi kung hindi natin i-correct yung nagawa mong pagkakamali na yun at hahayaan na lang natin, baka sa susunod makagawa ka ulit ng pagkakamali, isayang naman yung nasimulan mo sa Kalingap na magandang imahe na dapat ma-maintain mo. Yun. Kaya hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung mga magaganda kasi magaganda na yun, hindi na natin yung kailangan pagtuunan pa ng pansin. Ang pagtutuunan natin ng pansin, itong pagkakamali mo na, yun nga, na pag-announce. Kasi major announcement kasi yun sis, hindi yun, kumbaga minor na mga announcement, yung magtatayo ka landing pad, di ba naunawaan mo sis Yang, major announcement. At ang nakakagawa lang po noon ay si Kuya Val. Kapag ka nai-announce ni Kuya Val, then that is the right time for us na tayo naman mag-announce. O sana maunawaan mo sis, kasi wala namang sinasabing wala kang ginawa. Of course, alam natin na marami kang ginawa. Pero meron kang pagkakamali na kailangan nating i-correct, itama natin, kailangan kang punain para yung pagkakamali mo na yan ay hindi maging dahilan para yung mga ginawa mong magaganda ay mawala. Naiintindihan mo ba ako sis? Sana maintindihan mo. Kaya wag kang magsisentimiento na bakit ganun ang mga reactors. Sis, iba-iba po ang paraan ng pagre-reactors ng mga reactors. Iba-iba. Iba-iba ang paraan ng pagdi-deliver ng mensahe. Kung mayroong mga napapamura dyan, maybe because galit sila, kaya nagkakaroon sila ng mga expressions ganon. So, ikaw na nakakaunawa, ikaw na umunawa. Diba? So, uulitin ko, yung isang pagkakamali, wag nating hayaang hindi ito ma-correct para yung mga magagandang nagawa natin ay hindi masayang. So, ayun, sana maunawaan mo. So, ito pa sis Yang, meron pa akong isang katanungan sa'yo. So, ayun mga Kalingap, panoorin natin ang video na to na sinabi niya doon sa kanyang live. sana maintindihan nyo yun, guys. Hindi, may trabaho ko sa ibang bansa, OFW ako. Yung trabaho ko 15 hours a day. So, hindi po nakapunta ko ng mga GC, gano'n. Hindi ko agad-agad pag-check niyan. At saka, wala akong time, guys, mag-backread ng mga GC. Tandaan nyo yan. At saka, kung may mga ganyan, guys, may mga nag-SS, bakit yung hiling mag-SS para mag-create ng GC, para mag-buwag-buwag tawag? So, ayun sis Yang, pasensya na pero disagree ako doon sa sinabi mo na OFW ka, 15 hours ka nagtatrabaho, wala kang time mag-backread, wala kang time na i-check kung ano ang nangyayari sa mga GC mo.
hindi ako agree doon sis, kasi ba't ka nag-leader kung hindi mo pala kayang gampanan ang responsibilidad mo as a leader? Kasi kapag ka-leader ka, you have to find time para ma-check ano namang nangyayari sa aking mga members. Okay pa ba sila? Baka meron na ditong mga nag-aaway-away na hindi ko alam. Kailangang i-check mo yun every now and then kasi leader ka. Kaya nga kapag ka-leader ka, alam mo yung responsibility mo. Alam mo yung role mo as a leader. Ngayon, kung hindi mo kayang gampanan pala ang mga ganun, dahil, di ba nga, nabanggit mo noon yung mga SS na yun, na wala kang time mag-backread, na wala kang kinalaman doon. So, wala talaga maniniwala, sis, na wala kang kinalaman kasi ikaw ang leader, ikaw ang founder. So, kumbaga, nabuo sila ng dahil sa'yo. Kaya nga, founder ka, di ba? So, yung lahat ng pumapasok doon, dahil ikaw ang founder, ikaw yung bumuo nun, you know them. Kilala mo sila, di ba, sis? So, syempre, imo-monitor mo sila, pa-follow up mo sila, kumusta na kaya? Ano na kaya mang nangyayari sa mga ito? Ngayon, sasabihin mo, 15 hours ka nagtatrabaho, wala kang time, nakaka-live ka nga, sis. Diba, nakaka-live ka more than an hour? O, bakit hindi mo bawasan yan ng 10 minutes o 20 minutes ang pagla-live mo? I-check ang GC mo para maging maayos ang lahat at walang kaguluhan na mangyayari. Mahirap ba yung gawin, sis? Kung sa ikakatahimik ng grupo mo, isasakripisyo mo. Kahit halimbawa, magla-live ka dahil free time mo na, edi na 1 hour ang live mo. Di ba minsan sobra ka pa nga sa 1 hour nagla-live, edi bawasan mo ng konti, sis. Wala naman sinasabing hindi ka pwedeng mag-live kasi lahat naman tayo gusto nating mag-live kasi we're all content creator, di ba? Sayang naman ang channel natin kung hindi natin yan ma-uploadan ng mga videos, masasayang yung watch hour. So naiintindihan namin yan. Kaya lang ang hindi ko maintindihan ba sinasabi mo wala kang time? Naging leader ka pa kung wala kang time. Ang pagiging leader, sis, napakalaking na nakaatang dito sa ating balikat. At hindi po basta-basta ang maging leader. Once you have decided maging leader ka, you know your responsibilities. Kaya wag mo sasabihin wala kang time. Pero may time kang mag-live. Diba? At saka, kailangan monitor mo din ang mga ang mga members mo. At kung halimbawa may isa kang member na may ginawang pagkakamali, agad-agad bigyan mo na siya ng sawayin mo na agad-agad para mapatay na yung apoy dahil ikaw ang leader. 'Di ba sis? Tama ba ako o mali sa akin sinabi? Na once na leader ka, kailangan ikaw yung lead. Ikaw yung kaya nga lead, L-E-A-D, lead. Ibig sabihin nagagabay. Gumagabay sa mga members natin. Hindi mahirap yun, sis. Dati daan akong OFW, sis. Guro ako sa ibang bansa na mas marami pa siguro ang trabaho ko kaysa sa'yo. Alam mo na ang buhay ng isang guro, di ba? Sobrang 15 hours ko magtrabaho ako dahil napakarami talaga namin trabaho. Pero I still have time na mag-check sa mga GC. Kumusta na kaya ang aking mga anak? Ginagawan ko yun ng paraan. Kaya yung sinabi mo na wala kang time mag-backread, sis, hindi po ako agree doon. Hindi po ako agree kasi ayan nakikita ka namin nagla-live. Kung hindi ka namin nakikitang nag-live, talaga maniniwala kami na wala ka talagang time. 'Di ba, sis? Dahil sobrang busy mo. Ngayon kung nagla-live ka, bawasan mo at least 10 minutes. O i-check mo doon sa sa GC mo na kung ano na ang mga nangyayari. Hindi mo ba kayang i-sacrifice yun, sis, na mag-check ng kahit 10 minutes or 20 minutes lang para sa ikakaayos ng lahat. Tama ba ako o mali? Sige nga sis, sagutin mo nga ako. Kung mali ang aking pagkakasabi sa'yo na once you are a leader, you should know your responsibilities. Ganun lang po yun. No? So, wag tayong magkaroon ng mga scapegoat, yung ating mga excuses na hindi ko alam ang nangyayari sa GC namin kasi sobra akong busy, 15 hours ako nagtatrabaho. Pero sis, sa sinasabi mo, taliwas po kasi nakikita ka ng mga karamihan na nakakapag-live ka pa ng sobra sa isang oras. 'Di ba? Kung sasakripisyo mo ang kunting minuto para ma-check kung anong nangyayari sa GC mo, magiging okay ang lahat. 'Di mo ba magagawa 'yon? So ayun makalingap, sana itong aking reaction video na to ay magkaroon ng aral sa ating lahat doon sa mga leaders na ang pagiging leader ay may malaking responsibilidad na kaakibat sa ating mga balikat. So yan lang po mga kalingap. That's all. And ayun kay Sis Yang, I hope you don't mind, no? Real talk po ito pero meron pong laman at may iiwan po ito sa inyong lesson ang aking reaction na to. That's all and
God bless everyone. See you guys mamayang gabi po sa Caraba and sa Bardagulan po kay Sis Darlene ngayong hapon.